이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 27장 30절부터 34절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, aklat ng Levitico, chapter 27, verse 30 hanggang 34. 레위기의 마지막 부분이니까 함께 합독하십시다. Ito po'y huling bahagi ng Leviticus, ating sabay na basahin. 그리고 그 땅의 10분의 1, 곧 그 땅의 곡식이나 나무의 열매는 그 10분의 1은 여호와의 것이니 여호와의 성물이라. 또 만일 어떤 사람이 그의 11조를 물으려면 그것의 5분의 1을 더할 것이요 모든 소나 양의 11조는 목자의 지팡이 아래로 통과하는 것의 10번째 것마다 여호와의 성물이 되리라. 그 우열을 가리거나 바꾸거나 하지 말라. 바꾸면 둘 다 거룩하리니 무르지 못하리라. 이것은 여호와께서 시내산에서 이스라엘 자손을 위하여 모세에게 명령하신 계명이니라. 아멘. 아멘. 레위기의 마지막 27장을 보게 되겠습니다. Ito po'y huling bahagi o chapter 27 ng aklat ng Levitico. Ang binasa natin. 오늘 말씀의 제목은 주님께 올릴 서원과 11조라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. At ang pamagat ng ating mensahe ngayon, mga panata at mga ikapu na ihahandog sa Panginoon. 레위기는 크게 5 제사와 7 절기에 관한 규례를 다루고 있어요. Ang aklat ng Levitico ay nagsasabi tungkol sa mga regulasyon ng 5 mga paghahain o paghahandog sa Diyos at 7 kapistahan. 근데 그걸 한마디로 줄여버리면 구약 예배의 교본이라고 할 수 있어요. Sa iksik pananalita, masasabi natin ito ay aklat ng pagsamba sa lumang tipan. 이 구약 예배 교본의 마무리, 오늘 본문 27절의 주제는 서원과 11조입니다. At sa tema nga ng chapter 27 na binasa natin ngayon, ito yung mga panata o mga pangako at mga ikasampung bahagi ng handog. 하나님께서 모세를 통해서 출애굽시키신 후에 약속의 땅 가나안 땅으로 들어가기 전에 이스라엘 백성으로 지켜야 할 제사와 규례들과 명령 절기들을 알려주신 후에 마지막으로 명하신 명령이 오늘 이 11조에 관한 말씀이십니다. At matapos nga na inilabas ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto sa pamagitan ni Moises, tapos sila nakarating sa lupain ng Kanaan, sinabi niya sa kanila yung mga paghahandog, mga regulasyon, ang mga kautusan tungkol sa kapistahan ng bayang pinili niya o mga naligtas na dapat nilang gawin. At yung pinakahuling inutos ng Diyos ay tungkol sa ikapu o paghahandog sa Diyos. 이번 주 일부 메시지는 이제 누가복음의 세례 요한의 출생과 사가랴의 예언이라는 제목으로 말씀을 받았지요. Kanina sa first service message, yung mensahe tinanggap natin ay tungkol sa pagsilang ni Juan at yung pagpupuri ni Zacarias. 그 핵심은 구약과 신약의 만남입니다. Makikita natin dito yung pagbukas ng lumang tipan at yung panimula ng pagtatapos ng lumang tipan at panibago ng bagong tipan, yung pagtatagpo ng dalawa. 근데 그 당시 이스라엘의 영적 상태는요, 뭘 회개해야 할지 모르고 왜 꼭 예수 그리스도를 믿어야 할지 모르는 상태에 있어요. Pero yung sitwasyon o kalagayan ng mga Israelita noon, hindi nila alam kung saan sila dapat magsisi o ano ba yung pagtanggap kay Kristo. 쉽게 말하면 불신 세상은 물론이려니와 이스라엘마저 내가 나의 주인된 상태에서 나를 위하여 돈을 위하여 보다 많이 차지하기 위하여 지금 종교로 이 기독교를 붙들고 있는 거예요. Sa madaling salita ay pinanghawakan lang ng mga Israelita yung Kristyanismo na parang relihiyon lang. Ang tuon nila ay para sa sarili nila, para sa pera, o para sa magkamal pa sila ng labis-labis. 거기에 하나님께서는 구약의 마지막 제사장이라 할 수 있는 사가랴를 통해서 이 회개의 중요함과 그리스도 구주로 모심의 중요함을 지금 말씀을 주고 계셨어요. Kaya sa pamamagitan nga ni Zacarias ay ipinaliwanag ano yung kahulugan ng pagsisisi at ng pagtanggap sa Panginoon Kristo. 오늘 우리도 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 하나님이 가장 중히 여기시는 것은 무엇인가? 이를 잘 붙들어야 돼요. Dapat panghawakan natin, ano ba yung pinakahalagahan ng Diyos? 하나님이 가장 미워하시는 것은 뭔가? 그건 바로 내가 나의 주인 된 거예요. Ano ba yung pinakaayaw ng Diyos
yung pagiging Panginoon mo ng sarili mo. 하나님이 가장 귀히 여기시는 것은 내가 나의 주인 된 걸 회개하고 그리스도를 나의 구주로 모시고 그리스도를 따르는 걸 하나님이 가장 기뻐하시는 거예요. At yung pinakamahalaga o kinagagalak ng Diyos ay magsisi tayo sa Panginoon ating sarili, tanggapin natin si Kristo at sumunod lang tayo sa Kanya. 이를 이스라엘이 잊어버리고 주변에 이 복음을 전하지 못해서 이스라엘 주변 국가들이 전부 망하는 내용이 에스겔에서 지금 다뤄지고 있어요. At sa aklat ng Ezekiel, makita natin na hindi nagawang magsisi ng mga Israelita kung kaya sila ay napahamak. Ganun din yung mga nakapalibot na bansa sa kanila. 세상 부귀 영화 면에서는 그토록 최고를 달렸던 아수르나 바벨론이 왜 망했는가 그 원인을 지금 에스겔을 통해서 우리에게 말씀하셨어요. Sa aklat ng Ezekiel ay makikita rin natin ano yung naging sanhi ng pagkawasak ng Ehipto at ng Assyria. 그 부귀 영화를 누리며 화려함과 그 권세를 누리는 게 중요한 게 아니에요. Hindi ang kayamanan o karangyaan sa mundo na maranasan, hindi yun yung mahalaga. 그걸 받았더라도 감사함으로 전 세계 모든 어려운 사람들을 위해 선한 뜻으로 사용하면 얼마나 좋았겠어. Napakainam sana kung ginamit nila para sa mabuting layunin yung mga bagay na binigay ng Diyos. 근데 교만, 내가 나의 주인 되어 내가 차지한 모든 건 내 것으로 알고 네 육신을 위한 쾌락을 위한 이걸로 이용했던 이 악한 것들을요 하나님이 아수르와 애굽처럼 심판하시고 영원한 지옥으로 떨어뜨리는 거예요. Pero ang akala nila sa kanila lahat ng bagay na meron sila, kaya nga katulad ng Ehipto at ng Assyria, sila ay hahatulan ng Diyos at sila ipahamak. 그래서 이스라엘로 하여금 종교 개혁을 이룰 수 있도록 바벨론으로 전 세계를 통일하게 하시고 이스라엘이나 저 북이스라엘이나 남유다나 주변의 모든 포로로 잡혀간 사람들 회당 운동을 통해서 이 복음 운동을 하게 하셨어요. Kaya hinayaan ng Diyos na magkaroon ng religious reformation o synagogue movement para yung mga taong noon ay magkaroon sila ng tunay na pagkakilala at panunumbalik. 이게 지구를 운영하시는 하나님의 목적입니다. Ito yung pinakalayunin ng Diyos, ba't niya pinaiikot ang mundo? 오늘 우리를 향해서도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 미국이나 유럽이나 부한 나라들 부러워하지 마세요. Amerika, Europa, mga mayayamang bansa, huwag natin silang kaikitan. 이제 우리 필리핀에서 지서스 패밀리라도 에스겔을 통해서 말씀하신 그 내용을 종교 상태에 머물러 있지 말고 종교 개혁하여 오직 그리스도 오직 전도로 방향 맞추라는 거예요. Tayo na Jesus family members, panghawakan natin yung mensahe sa aklat ng Ezekiel na huwag tayong manatili na relihiyoso lang, kundi panghawakan natin tanging si Kristo at tanging pag-ebanghelyo. 그런 내용으로 하나님이 이제 레위기의 마지막 결론 서원과 11조에 관해서 말씀을 하십니다. Ito yung pinakahuli rin, ang pinaka-conclusion dito sa aklat ng Levitico, yung tungkol sa mga handog at ikapu at mga panata. 근데 크리스찬들이 제일 부담스러워하는 내용이 서원과 11조예요. Pero kung kadalasan, ito yung pinaka parang kabigatan sa mga mananampalataya, pagbibigay nila ng tithes na ikapu nila o ng kanilang panata sa Diyos. 그러나 이것이 바로 레위기의 마지막이요. 마지막 결론, 소원, 자원하여 하나님을 섬기는 이 소원과 11조의 놀라운 축복 속으로 들어가는 귀한 장이 될 수 있게 되기를 바랍니다. Pero makikita natin na yung pinakasusi dito sa pag-aata sa Diyos o pangako sa Diyos, ito yung pagkukusang loob na pinaka-diwa ng kautusan at mga regulasyon na ito. 그럼 마지막 결론 레위기의 마지막 장에서요. 처음 시작하는 내용 소원의 핵심은 첫 번째로 자발성에 있어요. 자발성. Ito yung pinakauna na tawag nating susi sa panata, ito yung nasa pagkukusang loob natin. 자발성이란 말은요. 이게 자발성은 바로 율법과 규례 하나님 말씀의 아주 꽃이라고 볼 수 있어요. Kita natin, ito yung pinaka-diwa ng kautusan ng Diyos. 하나님은 자원하는 마음을 무척 귀하게 여기십니다. Pinahalagahan ng Diyos yung puso ng tao na may pagkukusa. 하나님은 우리를 프로그래밍된 이 기계나 로봇으로 만들지 않으셨어요. Hindi tayo ginawa ng Diyos na nakaprogramang makina o robot.
하나님께서는 자동화된 신앙, 기계적인 순종, 그게 아니고요. 사랑과 기쁨으로 우러나오는 헌신을 기뻐하신다 그 말입니다. Na kinalulugdan ng Diyos ay yung devotion natin na nagmumula sa kagalakan at sa pagmamahal natin sa Diyos, hindi yung otomatikong pananampalataya o mekanikal na pagsunod. 레위 27장의 소원 규례는요, 독특한 점이 있습니다. Natatanging punto itong sinasabi ng mga regulasyon sa chapter 27 ng Levitico. 대부분의 소원은 취소가 가능하다는 점이에요. Yung mga panata na kita natin dito ay karaniwan sa kanila ay nakakansela. 그러나 하나님 앞에서 말을 했기 때문에 취소를 위해서는 일정 값을 교회에 치러야 합니다. Gayunman, may natatangi o merong payak na kapayaran na dapat bayaran bago ito kansilahin. 하나님께서는요, 애굽 노예에서 해방시킨 이스라엘 백성에게 선택의 기쁨과 선택에 따른 책임을 가르치셨어요. Itinuro ng Diyos sa mga Israelita, sila na napalaya sa pagkaalipin, yung kagalakan ng pagpili at yung responsibilidad na kaakibat ng kanilang pagpili. 그래서 회개하여 그리스도의 피 오죽으로 붙들고 출애굽하여 이제 하나님의 말씀에 자발적인 이 헌신과 소원을 통해서 믿음이 꽃피우게 하신 거예요. Nais nila na tanging si Kristo yung panghawakan nila, sumunod sila sa salita na ito sa paglabas nila doon sa Ehipto. 하나님이 이제 원하시는 이 핵심은요, 그리스도 언약을 오직으로 붙들고 주인으로 모시고 따르는 것이 중심입니다. Ito yung pinaka-sentro na nais ng Diyos na natatangi si Kristo yung panghawakan at tanggapin. 이건 이제 억지로 한 게 아니고 내가 자원하여 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르는 이 자발성, 이게 가장 큰 자유요 영성입니다. At hindi ito sa pilitan na bagay. Tayo ay nanampalataya sa puso natin at pinahayag natin ang labi natin na tinanggap natin yung Panginoon. Dahil yung pagpupusang loob, ito ay nagtutulot ng dakilang kalayaan sa atin at spiritualidad. 우리 어릴 적에 학교에서요 청소를 할 때도 선생님이 억지로 시켜서 하면 하기 싫습니다. 그러나 내가 사용하는 교실을 깨끗게 해야지 하고 자발적으로 청소하면요 재밌습니다. Diba dati kapag inutusan ng teacher sa eskwelahan o maglinis kayo, minsan ayaw sumunod ng mga estudyante. Pero kapag sariling eskwelahan mo ay gusto mong pagandahin at pusang loob mo itong ginawa, masaya ka. 이 사람은 자발적일 때 가장 자유로울 수 있도록 창조되었어요. At ang tao ay ginawa ng Diyos na mayroong kalayaan na pumili ng voluntaryo o pusang loob. 에덴 동산에서 모든 짐승들 이렇게 사랑하며 자발적으로 이름을 지어주며 이 붙들게 해줬던 아담을 보세요. 얼마나 아름답습니까? Tignan natin kung gaano kaganda na sa sariling pagpapasya ni Adan sa ibinigay ng Diyos sa kanya, siya yung nagpangalan doon sa mga hayop sa Tinang Eden. 이처럼 소원은요 하나님 앞에서 자유로 자발적으로 뭘 바치거나 헌신할 것을 약속하는 행위예요. At nakita natin na yung panata natin na binibigay sa Diyos, ito yung voluntaryo na magbibigay natin ng handog natin o devotion natin sa Diyos. 소원하지 않는 것은 죄가 되지 않아요. Hindi matatawag na kasalanan na hindi tayo nangako sa Diyos. 그러나 하나님 앞에 내가 말로 이 소원을 했을 경우에는 반드시 지켜야 됐어요. Ngunit kung nagbigay tayo ng pangako o panata sa Diyos, ito'y dapat na isagawa natin. 오늘날에는요 하나님께 드리고자 하는 애물을 자원해서 기쁨으로 드릴 때 중심으로 드리는 애물을 하나님께서 기뻐 받으십니다. At kung tayo nga voluntaryo at may kagalakan na naghahandog tayo para sa Diyos, ay masaya na tinatanggap ng Diyos ito. 옛날에 우리 한국의 기도원이나 이 부흥회가 이제 번성할 때가 있었어요. At may panahon na sa Korea na yung mga prayer retreat centers o mga revival centers ay talagang laganap.
이때 이제 부흥 강사 목사님이 은혜로운 메시지를 하면서 하나님이 우리를 이제 이 선교사로 나가는 걸 원하십니다. 이 중에 선교사를 헌신하기를 원하시는 사람 손 들어주세요 하면요. 그때 손든 사람들이 많았어요. At may mga revivalists nga na pag nag-message sila, ito yung mga misyonaryo na isa-send natin, meron ba gusto sumuporta sa mga misyonaryo natin at maraming magtataas ng kamay. 그걸 어찌됐건 소원이라고 그래요. Tatawag ito na vow o sila ay nag-pledge, parang ganyan. 나는 이제 소원해서 선교사로 간 건 아닌데 일단 소원하기 전에 본문은요. 신중하게 생각하고 결정해야 한다고 말씀을 하십니다. At hindi man bunga doon, ako ay napadala bilang missionary, ngunit din yung maingat na pagdedesisyon at iyong debosyon bago ka nangako na maging misyonaryo. 근데 소원을 했다면 꼭 시행해야 한다는 사실을 가르쳐 줘요. At itinuturan akong nagbigay ka ng pangako o ng vow mo sa Diyos ay dapat na tuparin mo ito. 우리 모두의 소원 핵심이 하나 있어요. 그리스도를 구주로 영접했습니다. At pinakauna yung tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas natin ang Panginoon Jesucristo. 근데 영접했으면 주인으로 모시고 따라야 될 것 아니에요. Kung tinanggap na natin siya bilang ating Panginoon, hindi ba dapat na sumunod tayo sa Kanya? 소원의 핵심인 그리스도를 구주로 영접했는데 내가 나의 주인 노릇 그대로 하고 그리스도 안 따라 말씀도 안 받아 그냥 내 생각대로 살아. Si Kristo dapat yung sentro ng panata mo, hindi yung nanatili ka pa rin Panginoon ng sarili mo at hindi mo pinanghawakan ng salita ng Diyos, kundi namuhay ka ayon sa kaisipan mo. 그러면 그건요 소원 안 한 불신자보다 못한 거예요. Kaya kung gano'n ay mas masahol ka pa kaysa sa hindi mananampalataya na nangako. 그러면서 어찌 됐건 이제 이런저런 크고 작은 모든 소원들요 이제 다 읽어보면 알 내용이에요. 두 번째로 11조의 규례는 축복의 통로로 하나님이 우리에게 주신 것입니다. Malaki maligma na panatay, ganito makikita natin. At sa ikalawa, ano yung ordinansa tungkol dun sa pagbibigay ng ikasampung bahagi ng handog? 여러분 부담으로 듣지 마시고요. 축복의 통로라는 사실을 명심하세요. Pakatandaan natin ang pag-iiga po ito ay daluyan ng pagpapala. 하나님께서 지키라고 명하신 많은 말씀 가운데요. 레위기의 마지막에 11조를 드리라고 말씀을 하세요. Sa napakaraming mga iniutos ng Diyos na dapat sundin, ay pinakahuli sa aklat ng Levitico, sinabi niya yung tungkol sa tithes o ikapo. 마찬가지입니다. 하나님이 우주 만물을 이제 창조하시고요. 우리를 위해서 모든 것 에덴과 같은 낙원을 만드시고 우리를 지으시고 아담에게 선악과의 언약을 주셨어요. Ang Diyos ay lumikha sa langit at sa lupa, sa lahat ng nilalang, ganun din sa atin, at nilagay sa hardin ng Eden, at namahala sa lahat. 레위기의 마지막에 11조를 말씀하신 하나님의 뜻이나 에덴 동산에서 이 아담에게 이제 마무리로 선악과의 언약을 주신 것이나 내용이 같아요. At huli binigay ng Diyos yung tipan tungkol sa bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, na kalin tulad din ng prinsipyo ng pagbibigay ng ikapo dito sa aklat ng Levitico. 선악과의 언약만 붙들면 하나님의 영광 속에서 에덴의 축복을 누리며 이 축복을 온 천하 만물에게 이렇게 펼쳐나가는 이 삶을 사는 거예요. Mamumuhay ka na mararanasan yung pagpapala ng hardin ng Eden at pagpapala, pamamahala sa mga nilikha ng Diyos kung ano yung pagsunod mo doon sa bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. 창조주 하나님을 인정하고 하나님이 나를 지으셨고 나의 주인은 하나님이심을 인정하는 그 내용이 선악과의 언약을 지키는 거예요. Ang pagsunod sa tipan na ito ay pagkilala na ang Diyos ang lumikha at ikaw ay nilikha niya. 마찬가지로 하나님이 우주 만물을 창조하셨고 멸망 속에 빠져버린 나를 구원하셨고 이제는 이 축복 속에 이 축복을 누릴 수 있는 길로 11조의 언약을 주신 거예요. Palitulad na nanampalataya ka, ang Diyos ay lumikha sa lahat at nagligtas sa atin na napahamak. Ito yung prinsipyo rin ng pagbibigay ng ikapo. 그 30절 말씀은 모든 것이 다 하나님께로부터 온 것이기에 11조는 하나님께 바쳐야 할 거룩한 것이라고 말씀을 하시는 거예요. Kaya nga sinasabi dito sa verse 30, lahat na ikasampung bahagi ng lupain, mag-isabihin ng lupain o bunga ng punong kahoy sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. 하나님께 드리는 11조의 기본은요. 내가 갖고 얻은 모든 것이 다 하나님께로부터 온 것임을 인정하는 믿음과 고백이에요. Yung pinaka-spirito
Diyos. Ito'y nagpapakita ng pananampalataya at pagpapahayag na kinikilala natin lahat ng bagay ay tinanggap natin mula sa Diyos. 이것은요, 해도 되고 안 해도 되는 게 아니고 선악계 언약이나 마찬가지예요. 레위기의 마지막 절인 34절에 이것은 주님께서 시내산에서 모세더러 이스라엘 자손에게 이루라고 내리신 명령이다 하고 마치셨어요. At hindi ito bagay na gagawin mo o hindi mo gagawin. Dito sa last verse ng Leviticus verse 34, sinabi dito, ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. 여러분, 대부분의 사람들은요, 내가 나의 주인 되어 살면서 가장 귀하게 여기는 것이 돈, 빼라, 물질입니다. Karamihan ng mga tao, yung pinakamahalaga para sa kanila na material na pag-aari ay pera. 그러나 분명한 것은 우리의 모든 필요를 공급해 주시는 분은 하나님이십니다. Pero malinaw na ang Diyos yung nagkakaloob ng lahat ng kailangan natin. 그래서 우리는 30절부터 33절까지 11조에 관한 규례를 잘 읽었어요. Nabasa natin mainam sa verse 30 to 33 yung mga regulasyon tungkol sa pag-iikapo. 이스라엘 백성들은요, 그때 농경 사회이기 때문에 밭이나 나무에서 가축들에게 나온 모든 산물의 11조는 하나님께 바쳐야만 했어요. At dahil ang kinabubuhay noon ay sa mga pag-aalaga na hayop o mga pananim, kaya ikasampung bahagi ng lahat ng aanihin nila o ng mga alaga nila ay iaalay nila sa Diyos. 하나님께 11조를 드리는 것은요, 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아니라 하나님께로부터 온 것이라는 사실을 신앙적으로 고백하는 거예요. Paghandog na ikapo ay pagpapahayag na pananampalataya natin na lahat ng bagay ay hindi sa atin. Ito ay galing sa Diyos. 이를 통해서 나머지 10분의 9에 해당하는 이 모든 것, 물질 또한 하나님의 것이라는 사실을 잊지 않고 내게 맡기신 이 모든 것에 청지기로 살아갈 수 있게 되는 거예요. At dito ay makapamuhay tayo bilang mga katiwala ng mga material na kayamanan man na hindi natin nililimot na ang lahat ng mga meron tayo ay sa Diyos pa rin. 그래서 아이 때부터 11조를 가르칠 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya mula pa lang sa mga bata, ituro na natin yung pagbibigay na ikapo. 그럼 아이 때부터 가르쳐야 될 중요 내용이요. 회개해야 되는 것이 왜 회개해야 되며 왜 그리스도를 구주로 영접해야 되며 이제 그리스도를 따르는 삶이 11조를 드리는 삶임을 가르쳐야 돼요. Dapat na ituro natin sa mga bata ano yung kasalanan kung saan dapat sila magsisi, tumanggap sila sa Panginoon sa Kristo at magbigay sila ng kanilang ikapo. 그래서 아이들도 용돈을 받아도 일단 용돈을 100페소를 받았으니까 10페소는 따로 떼서 11조 봉투에 넣을 수 있도록 훈련을 시켜야 돼요. Dapat na sanayin natin yung mga bata kung tumanggap sila ng allowance na 100 pesos, yung 10 piso, itatabi nila, ilalagay sa envelope at i-offer nila sa Diyos. 그 11조를 드림으로 우리는 우리가 가진 모든 것들이 하나님께로부터 온 것임을 잊지 않고 주인 되신 하나님께 감사하는 삶을 살 수가 있는 거예요. Sa gayon makakapamuhay tayo na hindi natin nililimot na lahat ng bagay mula sa Diyos at nagpapasalamat tayo sa Kanya. 이게 안 되면 아수르의 길을, 바벨론의 길을, 불신자의 길을, 저 멸망 길을 갈 수밖에 없어요. Kung hindi natin ito gagawin, wala tayong magagawa kundi sundan natin yung landas ng mga Ehipto, Assyria, mga hindi mananampalataya na napahamak. 우리 세 번째는 11조의 기호는 선악과의 언약이라고 할 수 있어요. At ikatlo, yung pinagmulan ng ikapo ay natatawag natin yung tipan ng bunga ng kalaman na mabuti at masama. 이 말씀은 어쩌면 기독교에서 처음 나온 말이기도 해요. Maring sabihin nila, unang pagkakataon pala tinuturo to sa mga Kristiyano. 우주 만물을 창조하시고 에덴 동산에서 사람을 지으시고 만물을 맡기시며 주신 축복의 언약이 선악과의 언약이에요. At ang likhain ng Diyos, ang lahat at ang tao ay binigyan niya ito ng pagpapala at katiwala niya yung bunga ng kalaman ng buti at masama. 하나님의 창조주 하나님의 모든 축복이요 선악과의 언약을 붙들고 감사하는 아담 이 사람을 통해서 펼쳐집니다. At lahat ng mga pagpapala na binigay ng Diyos, pinagkatiwala kay Adan, ay nahayag sa kanya. 그 삶이 하나님의 영광을 누리는 삶이요 모든 만물을 이름 지어주며 축복하는 삶이 되는 거예요. Siya ay may pinagpalang buhay, magbigay luwalhati sa Diyos, at pagpala sa mga ginawa ng Diyos. 그럼 이 선악과의 언약은요 창조 언약의 기본이
되고 창조주 하나님께서 만유의 주인이심을 인정하고 맡기신 모든 것들을 선한 청지기 되어 관리하는 것입니다. At ito nga ay pamamahala doon sa mga bagay na ginawa ng Diyos na ito ay pinagkatiwala niya sa atin. 그러나 마귀에게 쏘아서요 선악과의 언약을 범하는 순간 축복의 통로인 하나님과 단절되어 버렸어요. Pero ang tayo na dahil ng Diablo at tayo na daloy ng pagpapala ng Diyos ay nahiwalay sa Diyos. 아울러 고통과 저주와 죽음이 임하며 영원한 지옥 형벌이 선고되어진 거예요. At ito yung pinagbulan ng lahat ng mga pasakit, sumpa, kamatayan at walang hanggang kaparusahan sa impyerno. 그 상태에서 악한 마귀의 원수악한 마귀의 종으로 전락되어 버린 거예요. Kaya nga ang tao ay naging alipin ng Diablo. 그런 하나님께서는 우리를 사랑하사 그리스도를 통한 구원의 언약을 세워 주셨어요. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tinatag niya ang tipan ni Kristo. 그 언약을 자발적으로 믿을 수 있도록 하나님이 아담과 하와에게 역사하시고 이제는 아담의 가족이 피제사와 가죽옷을 중심으로 드렸던 창세기 4장의 첫 예배에서도 11조의 정신을 찾아볼 수 있어요. At ganoon rin tinuro ng Diyos sa kay Adan at kay Eva sa unang pagsamba nila sa Genesis chapter 4 na maligtas sila sa pamamagitan ng pag-aalay nila ng dugo at sa mga damit na yari sa balat ng hayop. Ito ay espiritu din ng pag-ikabo. 그 당시에는 다 농사를 지어야 먹고 살아요. Noon ay nagtatanim ang mga tao para may kainin o ikabuhay. 근데 본래 인간과 인간의 근본 문제 그리스도 언약을 이렇게 붙들게 하고 예배드릴 수 있도록 하는 일에 쓰임받은 사람이 아담이었어요. At si Adan yung pinaka-ginamit ng Diyos para nga pagpalain yung mga ginawa ng Diyos. 특히 제사장 아담을 파스톨 아담을 통해 예배가 이루어지는 그 현장이 창세기 4장의 첫 예배 이제 아벨도 나오고 가인도 나오고 이제 여러 사람들이 예배하는 현장이에요. At si Adan na pangkilaan pastoro noon, siya yung pinaka-nanguna sa pagsamba nila. At doon din yung mga anak niya, si Cain, si Abel, na nakikisa dito. At doon yung spirito ng pag-iikapo nila. 거기에 각기 헌물을 드리는 그 내용들이 바로 11조예요. 그리스도 언약을 고백하며 맡기신 소득의 11조를 드린 것입니다. At dito nga ay ang kita natin yung kanilang pagkakaloob sa Panginoon na ikapo ng kanilang mga hinani. 그 뒤로 창세기 14장 20절에도 보면요. 이 아브라함이 이제 이 4개 연합국 5개 연합국이 전쟁을 했었는데 4개 연합국이 승리해서 이제 조카 롯도 포로로 잡아 돌아가고 있었죠. At sa Genesis chapter 14, nakikita natin yung pagligtas ni Abraham sa kanyang pamangkin na si Lot ng pagtagumpayan niya yung mga hari na nakipaglaban sa kanya. 이때 아브라함이 조카 롯도 구해야 되지만 저 악한 자들을 치기 위해서요. 집에서 길러온 가병 318명과 주변 이 자원하는 이 군병들을 모집해서요. 야간 작전을 통해서 승리해서 돌아가는 그들을 쳐서 이겼습니다. At dala yung 380 na mga kawal sa sambahayan ni Abraham ay nakipaglaban nga sila para tubusin si Lot at nagtagumpay sila. 그때 그 전리품을 가지고 돌아오는 길에 이제 당대 제사장 멜기세덱을 통해 예배가 이루어졌어요. At nang sila ipabalik na, dala yung mga nasamsam nila, ay andun ang makikita natin na si Melchizedek na isang pari. 멜기세덱이 예배할 때 너희 대적을 네 손에 붙이신 지극히 높이신 하나님을 찬송할지로다 할 때 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라 하고 창세기 14장 20절에 기록되잖아요. Sa 14 verse 20 ng Genesis, nang sinabi ni Melchizedek na purihin ang Diyos, makataas-taas ang Diyos na nagligtas sa inyo sa inyong mga kaaway, ay ibinigay ni Abraham o inialay niya yung ikasampung bahagi ng lahat. 예배와 11조가 연결되잖아요. Ang pagsamba at ikapu ay konektado. 멜기세덱은 예수 그리스도를 예표하는 인물입니다. Si Melchizedek, siya ay nagpapakita kay Jesucristo. 그래서 아브라함은 멜기세덱을 통해 예배하며 11조를 드렸어요. Kaya sa panguna ni Melchizedek ay sumamba sila Abraham at nagbigay ng kanilang ikapu. 이처럼 모든 소득의 11조를 드려온 것은
사실 모세 때 새로 시작한 것이 아닙니다. Ang paghandog na ikapu ng lahat ng iyong inanim o tinanggap ay hindi lamang pinakilala sa panahon ni Moises. 모세 이전부터 아담 때부터 지켜온 명령이었어요. Mula pa lang kay Adan ay ginagawa na ito. Iniutos na ng Diyos. 쉽게 말하면 에덴 동산에서 첫 번째로 선악과의 언약을 지켜야 되는데 못 지키고 망했던 것. 그러나 그리스도 언약 붙들면 이제는 일단 그리스도를 붙들고 예배하며 11조는 당연히 선악과의 언약처럼 붙들고 순종해야 돼요. At doon nga ay nabigo sila na sundin yung bunga na kalaman na mabuti at masama na tipan. Kaya sa pananampalataya pag tanggap kay Kristo, ay doon na sumamba sila at sila ay nag-ikapu. 왜냐? 하나님이 주인 되심을 창조도 되시고 주인 되심을 인정하는 고백이 11조예요. Dahil ang Diyos ang Panginoon at siya ang may kapamahalan sa lahat, ang pagkilala dito ay pagbibigay ng iyong ikapu. 나를 구원하신 하나님께 감사하며 온 세상에 이 구원 사역을 위해 지구를 돌리시는 하나님의 구원 사역에 동참하는 것이 11조예요. Papasalamat ka sa Diyos na nagligtas sa iyo at nakikisa ka sa gawain ng Diyos sa pagliligtas sa iba. Ito yung ikapu. 그래서 하나님께서는 우리가 가진 모든 것, 우리가 수고하여 얻는 모든 소득이 다 하나님께서 주신 것이라는 사실을 인정하고 감사함으로 11조를 드리라고 명하셨습니다. Kaya iniutos ng Diyos na sa pagkilala natin na ang Diyos ang may-ari na lahat ng bagay, may pasasalamat na magbigay tayo ng ating ikapu sa Kanya. 혹시 레이기의 결론 메시지를 못 듣는 사람이 없도록 따로 모여서라도 이 레이기 3부 예배 메시지를 다 들을 수 있도록 그래서 붙들고 포럼하며 11조 생활을 할 수 있도록 하시기를 바랍니다. At kung meron sa atin hindi pa nakapakinig ng message na ito, maaaring gather natin sila, i-share natin ito third service message sa kanila, na kapit natin bawat isa maturuan natin na magbigay ng kanila ikapu. 자, 그러면 오늘의 결론이요. 우주 만물이 나를 비롯해서 우주 만물이 하나님의 것임을 인정해야 합니다. Sa ating conclusion, dapat kilalanin natin na lahat ng bagay sa mundo ay sa Diyos. 그걸 인정 안 하면요. 하나님이 그건 당연히 멸할 수밖에 없는 거예요. Kung hindi natin ito gagawin, ay andun yung paglipol sa mga tao. 아무리 부자지만 11조 안 하면 멸망당합니다. Gaano ka man kayaman, kung hindi ka nagbibigay na ikapu mo sa Panginoon, hindi kayo mapapahamak. 가난한 상태에서라도 11조 하면요. 하나님이 책임지십니다. Gaano man kahirap, kung hindi nagbibigay ka ng matapat na ikapu sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. 이처럼 11조는 내 것이 아닌 하나님의 것이라는 사실을 인정하고 감사하는 고백이에요. Ang pag-ikapu, ito yung pagpapahayag natin na kinikilala natin ng Diyos, na siya yung may-ari ng lahat, walang sa atin, at nagpapasalamat tayo sa Kanya. 솔직히 한번 보십시다. 우리가 가진 모든 것, 우리 생명, 햇빛, 공기, 물, 토지, 산과 강, 바다, 모든 것 하나님께서 주신 것들입니다. Sa katotohanan, titignan natin, buhay natin, yung araw, yung hangin, tubig, mga kalupaan, bundok, mga dagat at ilog, lahat ng ito ay binigay ng Diyos. 곡식과 과일 등 모든 필요를 하나님이 주시지 않으면요. 하나도 거둘 수가 없어요. Na kung hindi bibigay ng Diyos yung mga pangailangan natin na ito, ay wala tayong anumang maaani. 그래서 하나님께서는 내가 준 것임을 믿는다면 너는 11조로 표현하며 감사하며 살아는 거예요. Kaya sinabi ng Diyos, manampalataya kayo sa akin, ako nagbigay nito sa inyo, at ipahayag din niyo ang inyong pasasalamat sa inyong mga ikapu. 그러면 그를 통해 더더욱 풍성하게 공급하시겠다는 거예요. At masagana na isusupply niya sa atin ang lahat. 그러니까 오늘 좀 강하게 말씀을 하시는데 11조 하지 않는 것은요. 선악과를 범하는 것이나 마찬가지라고 볼 수 있어요. Nakita natin na ang hindi pag-iikapu ay galing tulad ng pagsuway doon sa bunga ng kaalaman ng mabuti at masama. 많든 적든 내가 나의 것, 내가 하나님처럼 되고자 하는 것이 11조 안 하는 그 내용이에요. Ito yung pagnanais na ikaw ay maging katulad ng Diyos. Ito yung hindi mo pagbibigay na ikapu. 아담의 범죄 이후에요. 그리스도 언약을 믿는 믿음의 고백이 피제사와 11조였습니다. At matapos ang pagkakasala ni Adan, yung pagpapahayag na pananampalataya niya sa tipa ni Kristo ay ang pagsasakripisyo ng dugo at pag-iikapu. 그렇기 때문에
하나님께서는요 11조를 드리지 않는 사람을 향해서 나의 것을 도둑질하는 도둑이라고 말씀하시는 거예요. Kaya sinasabi sa salita ng Diyos na ang taong hindi nagbibigay ng kanyang ikapu ay matatawag na nagnanakaw sa Diyos. 우리 중요하니까 말라기 3장 8절을 찾아서 한번 함께 읽어보십시다. Ating basahin sa Malakias 3:8. 말라기 3장 8절을 다 함께 합독하십시다. Ating pong sabay na basahin sa Malakias chapter 3 verse 8. 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐? 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 아멘. 하나님이 이처럼요. 하나님이 지금 돈이 없어 11조를 바치라고 말하는 게 아니에요. At hindi sinasabi ng Diyos na magbigay tayo ng ikapu natin dahil kailangan ng Diyos ng pera. 이걸 우리가 기쁨으로 감사함으로 드릴 때 하나님은 우리에게 이 축복을 주실 통로가 열리는 거예요. Nang may pasasalamat, ibigay natin ito sa Diyos at ito yung magiging daluyan para pagpalain tayo ng Diyos. 아우 나는 이토록 가난한데 11조 내면 먹고 살기도 힘든데 그래서 못 냅니다. 그러면요 더더욱 힘들어지는 거예요. Kung sasabihin natin, hirap na nga ako, kapos ako, paano pa ako magbibigay na ikapu, lalo kang maghihirap. 우리 한국 교회가 엄청 가난했습니다. No, napakahirap ng mga simbahan sa Korea. 왜냐 그때는 세계에서 가장 가난한 나라였어요. Dahil pinakamahirap sa buong mundo ang Korea noon. 그래서 내일 돈이 없기 때문에 이제 밥을 할 때 1kg 쌀을 밥을 하면 그 쌀에 이 100g을 따로 떼서 성미로 떼서 헌금을 했습니다. Dahil wala silang pera, kung may bigas sila na 1 kilo, yung 100 grams nito, itatabi nila at i-offer nila sa Diyos. 그래서 우리 어릴 적에도 성미를 드리는 게요. 이제 실제로 전부 생활화돼 있었어요. Kaya bata pa lang kami noon, ay nasanay na kami na may holy rice kami na binibigay sa Diyos. 가난했지만 성미라도 드리는 그 헌신을 보고요. 하나님이 한국 교회를 축복하시며 세계 선교에 쓰임 받게 하시고 오늘 세계 10대 부국으로 하나님이 이렇게 세우시는 거 보세요. Sa kahirapan, nakita ng Diyos yung debosyon na ipinagkaloob mo sa Panginoon. Kaya pinagpala ng Diyos ang Korea. Ngayon ay ginagamit ng Diyos at tinatasa sa top 10 ng mga bansa. 오늘날 교회 지도자라는 사람들까지도요. 11조는 옛날 구약 때 하는 일이지 지금 꼭 내야 되느냐 뭐 요딴 미친 소리 하는 사람들이 많아요. At marami mga tao na wala sa Panginoon, sinasabi nila, mga lumang kagawian na yan o tradisyon na ginagawa sa lumang tipan. 하나님 분명히 말씀하셨어요. 11조는 마땅히 드려야 하는 것인데 이걸 너희가 다 떼먹었으니 너희는 도둑질하는 자라고 말라기 선지자를 통해서 말씀하시잖아요. Malino na sinabi ng Diyos na pagnanakawan natin ng Diyos kung hindi natin ibibigay sa Kanya yung kasampung bahagi ng ating mga handog sa pamagitan ni Propeta Malakias. 이 11조는요. 인류 구원 사역을 위해서 지구를 운행하시는 하나님이 받으셔서 구원 사역에 동역하는 각 교회, 지역 교회들에게 주시는 것입니다. Ang Diyos na namamahala sa pagliligtas sa buong sangkatauhan, pinaikot ang mundo, ang pakikibahagi natin sa pagbigay ng ating ikapu, ito ay pagpapalawak ng gawain ng Diyos. 그래서 11조를 드리는 각 사람에게는 11조가 축복의 통로가 되는 거예요. Ito ay nagagamit sa mga lokal na simbahan, ito yung ating pagbibigay na ating bahagi. 그럼 11조를 안 한다. 그건 도둑이에요. 하나님을 향한 도둑. Kaya kung hindi mo ibinibigay yung nararapat para sa Diyos, ninanakawan mo ang Diyos. 하나님이 돈이 없어 11조를 요구하시는 게 아니에요. Dito pinagutos ng Diyos dahil kulang siya sa pera. 우리를 축복하시는 내용입니다. Ito ay paraan para pagpalain tayo ng Diyos. 선악과 연약 아까워서 선악과 못 먹도록 하시는 게 아니에요. At hindi dahil nanghinayang sila, nanghihinayang ang Diyos, kaya ayaw niyang ipakain yung bunga ng kalaman ng mabuti at masama. 자유로이 다 누리며 하나님의 영광 속에 살게 하시기 위한 통로요 도구로 선악과 연약을 세워주신 거예요. Tinatagin na ng Diyos upang ang tao ay mamuhay sa kaluwalhatian kasama ang Diyos. Nagbibigay siya ng sariling kapasyahan. 10분의 1이라는 숫자에는요. 우리가 가진 모든 것이 하나님의 것이라는 믿음의 고백이 담겨 있는 거예요.
ay nakapaloob dito lahat ng mga bagay na ating sinasampalatayaan sa Diyos. 그래서 이 믿음의 고백인 11조를 통해서 우리가 하나님의 일에 참여하게 되는 거예요. Sa pagpahayag ng pananampalataya natin, nakikiisa tayo sa gawain ng Diyos. 네, 오늘 내 얘기를 마칩니다. Ngayon, magtatapos tayo sa aklat ng Levitico. 레위기는 27장에서 끝나지만 하나님께서는 우리가 레위기 28장의 거룩한 삶, 이 서원과 11조의 삶을 살기를 원하십니다. Pagkamat ang katapusan ng Levitico ay chapter 27, ngunit nagpapatuloy ito sa buhay natin na siyang chapter 28 na mamuhay tayo may kabanalan sa ating mga panata sa Diyos at pag-iikapo. 우리 각 사람을 향한 하나님의 사랑의 마음이요 서원과 11조라는 제도에 담겨 있어요. At nais kayo ng Panginoon, makiisa tayo sa gawain niya, sa ating debosyon at paglilingkod at kagalakan. 교회 봉사나 그 어떤 일도 자발적인 헌신과 섬김으로 하시기를 바랍니다. Anumang gawain para sa Diyos, para sa simbahan, gawin natin ito ng pusang loob at may kagalakan. 내게 주신 대로 11조의 기쁨으로 참여하시며 하나님의 사역에 동력하시기를 원하십니다. Nais ng Diyos na sa mga bagay na binigay niya sa atin ay ibigay natin sa Panginoon yung ikasapong bahagi na nararapat para sa Kanya. 이게 앞으로 우리가 살아야 할 레위기 28장의 삶입니다. Ito yung buhay ng Leviticus chapter 28 na nais ng Panginoon sa atin. 레위기 28장의 삶을 통해서 하나님의 나라가 확장되어가는 은혜가 여러분을 통해 지속적으로 누려지시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, patuloy niyo maranasan ang biyaya ng Diyos sa pagpapalawak ng kaharian niya sa pamagitan ng buhay ng Leviticus chapter 28. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 레위기 27장 마무리를 잘 할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. May Diyos Ama, salamat po sa pagpapala niyo sa pagtatapos namin sa Leviticus chapter 27. 하나님께 올릴 자발적인 소원과 11조의 규례를 저희를 향하여 축복의 말씀으로 주심을 감사합니다. Salamat po sa pinagpalang mga salita mo na nagbibigay sa amin tungkol sa pusang loob na panata at pag-iikapo. 극한 가난 속에서도 성미로 11조를 드릴 수 있었던 한국교회를 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala mo sa Korean churches na sa kahirapan man, nagbigay sila ng kanilang ikasapong bahagi ang kanilang holy rites. 우리 필리핀 지서스 패밀리 교회들을 통해서 이제 자발적인 소원과 11조의 삶, 레위기 28장의 삶이 사라질 수 있도록 축복하여 주옵소서. Wala niyo rin po ang Jews family members na mamuhay kami sa Leviticus chapter 28 na buhay na may kusang loob kami na bigyan ng panata at ikapo namin. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. 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 Amen.